Ipinagkibit-balikat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pahayag ng Commission on Human Rights o CHR matapos nitong sabihin na handa itong makipagtulungan sa International Criminal Court o ICC ukol sa pagpupumilit na pag-imbestiga sa kanyang War on Drugs campaign. Ayon kay Chairperson Richard Palpalatok, mayroong mandato ang CHR bilang isang independent office kaya naman handa silang makipagtulungan sa ICC sa imbestigasyong ito. Matatandang giniit ng ICC ang kanilang jurisdiksyon kahit pa opisyal nang nag-withdraw ang Pilipinas bilang miyembro ng nasabing banyagang korte noong pang 2019. At kahit tinuldukan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pakikipag-usap ng Pilipinas sa ICC, sinabi ni Palpalatok na maaari pa ring ibahagi ng CHR ang mga nakalap na ebidensya sa Hague-based court. Ngunit itinuring lamang na isang lumang komedya ni dating Pangulong Duterte ang mga pahayag ni Palpalatok at sinabing walang magagawang CHR sa kanilang anumang uri ng investigasyon. Old comedy actually. Palpalatok could partner with anybody outside of the Philippine territory. I don't mind. Yung CHR, wala mo nagawa. Wala napakulang yun na isa eh. Wala mo sila nakita. Ano nga nakita nila sa judice. Yung na magkalaban yung away, itatapon nila sa atin. Marami kayong daldal. Kung magulo ang bayan sa mga kriminal, Nanindigan din ang dating Pangulo sa kanyang mga nagawang desisyon sa panahon ng kanyang administrasyon. Yung natin titigas ng ulo ninyo. Mabuti na lang 6 years lang ako na presidente. Totoo yan. Human rights, makinig kayo. Hindi ko palulusutin yan. I said once, I said it twice, and I will say it again. Do not destroy my country. Do not destroy our children. Because I will. Kung hindi mo ba naintindihan yan, ayon kay Duterte, hindi niya iniintindi ang mga batikos dahil ito naman ang madalas na ipupukol sa mga politiko at mga may posisyon sa gobyerno. I do not mind because people will always suspect. If you are in government and you stayed for a period ganun katagal. Magsabi talaga yung mga buang, wala, imposible na hindi mo. Well, kung yan ang gusto mong isipin, go ahead. You have that luxury. What ako, tanong ang Diyos sa akin na, you are an upright. Well, God, not so much. I cannot say that I'm really upright and in the true sense of the word. Why? I have my, nagnakaw ka ba? Yan ang hindi ko kaya. Hindi ko talaga ginawa yan. Samantala, pinuri ni Pastor Apollo C. Quiboloy ang dating Pangulo sa mga paninindigan at sakripisyo upang sugpuin ang iligal na droga, krimen at pati na rin korupsyon sa kanyang panahon. You are the only president who don't have a house in Manila. And you came back and you're still subsisting in your pension. Tulad ng sinabi mo, you cannot travel a lot now because, ipit na yung pamasahe. Masyadong mahal na. So, I think that is what God had saw in you, in your heart, na naging gift ka sa amin dito sa Pilipinas. And we will really cherish that. That's why hanggang ngayon, the Filipinos loves you. 93% pa rin yung survey ng popularity mo. And
we are, this is one of a kind. This is once in a time, I think, that a public servant can be as incorruptible as you, being in that position from the down, from where you were here, tapos God in heaven rose you up to that prominence. And we saw the 6 years you had. Yung lang, number one, yung build mo, your seriousness of fighting against drugs, na pati yung buhay mo, dinelikado mo na, pati yung mga opponents mo na inggit sa iyo, gusto ka pang tirahin sa ICC, human rights, gano'n. But you sacrificed all of that. Ang masasabi ko lang, yung sa Word of God, greater love hath no man than this, that a man will lay down his life for his friends. So, we thank you for this time. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Ino Mortel, SMNA News.